Meron ang question of the person. Pero kami, doesn't sponsor. So I don't know. May binanggit po ba initial diagnosis of doctor? Wala silang sinabi. Yeah. Yes, wala. You will stay dito sa St. Luke's kasama si Atty. Lopez. Yes. Oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I promised her, sabi ko na, kung ano yung gusto mo, kita, yun yung masusunod dito. At Mark? Morning, ma'am. Ma'am, may information na dito dadalhin ng mga police from Better sa correctional direction. Kaya ganito yung natin ng police. Kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. Ano follow? Pam, yung question? So if ever, ma'am, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi lalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente. Ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. guys, if ever nililipat pa rin si Atty. Lopez, ang pipigilan ba natin, hindi ba tayo papayagan? No, I do not know. Sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Ma'am? Sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi ninyo sa katahimikan ng IBP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IBP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday po? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na iaano nila doon. Papatestify nila doon. Ganun mo sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami dito, sir. Ma'am, are you going to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat eh. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. By prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi inosente. Mga sinungaling. Mga kurap. Ulitin ko yung utang bayaran niya yung utang niya sa mali narating. Any more questions? Yeah. Final words. Yeah, final words. Wala no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na napapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa pulis pa. I mean,
should implement lawful orders. Yung mga order is patently illegal. Gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip, nung mas-masan ako dyan sa loob. Yung ambulance sa police, malibing lang dahultan. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Ano klaseng health care protocol yan? It wasn't even an emergency protocol. Wala kaming makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor. Hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Hindi ho ba kayo natatakot para sa sarili ninyo being na doon po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes, ma'am. Alam ko na. Eh, ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isang magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kine-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang asset, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman siya sabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Kasi sabihin nila nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat na kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman. Yes, ma'am. But there are four other OVP personnel that are being summoned. How are the OVP? Ngayon ko na nakikita sa attorney sa dito kanila. Hindi malaki hindi Oo, ma'am. Sigurado na tayo. Ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, Sir JC, parang hindi ko plano nila, iipitin namin ng gagamitin to hanggang sa muntik na ito mga sign para
makuha namin ang ebidensya. Katangahan yan. Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, di ba? Last year pa kayo nag-a-announce, Lags Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua, magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, ano, wala ebidensya. Last year pa yan eh. Di ba pag final nila last year? Wala eh. Yung ginagamit nila yung COA, humingi. Hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this fucking mess. All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong mag-desisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Putang inang kawawa na tayo. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal being. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What the fuck are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos. And we are wasting time. Yes, ano tanong mo? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? Ma'am, I told you, diba? Ay, review nyo yung, review nyo yung hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si COA. Oh, COA, ay, ano pa, apelido nun? I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordoba talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Last question. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just, parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. Thank you. Mamaya, last na lang, what will happen po kay Lopez po? Ano nangyari? Babalik po siya sa HOR or sa Mandaluyong? Paano yung detention? Well, I really do not know right now what will happen to her. We just trust that the doctors know what they are doing, and then we entrust to them
her healthcare plan. So, pwede yung gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, yun susundin namin. But how's her health status? As I said kanina, hindi mo siya makausap eh. But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita. And really, I'm worried kasi kanina din, inano niya yung ballpen ba? Ginaganyan niya yung ballpen. Sinabihan namin siya. Ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop. I will stop this. Mga ganyan na mga ano. And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece. Parang she doesn't feel safe. And she is astounded by the lack of rules. She is astounded by the assault to democracy. Okay. Thank you. Thank you. Executive.